Arestado ang isang off-duty na pulis matapos manutok ng baril sa Sampaloc, Maynila. Ilang oras bago yan, naghamon pa raw ng away ang pulis. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Nagmamadaling maglakad ang parking attendant na si alias Ash sa Barangay 398, Sampaloc, Maynila pasado alas 8 ng gabi nitong Martes. Maya-maya, isang lalaking nakahoodie ang sumunod sa kanya. Hindi gaanong tanaw sa CCTV pero ang lalaking nakahoodie naglabas daw ng baril at itinutok sa parking attendant ayon sa pulisya. Nagmamadaling lumayo sa lalaki ang parking attendant hanggang sa may natanaw siya mga pulis kung saan siya humingi ng tulong. Lumapit ang mga tauhan ng Barbosa Police Station at hinuli ang lalaking nakahoodie. Nang dalhin sa istasyon ng pulis, napagalaman ang lalaking nakahoodie, isang pulis pala na may ranggong patrolman at nakatalaga sa Southern Police District. Nakumpiska sa kanya ang isang 9mm na baril na may 13 bala. Ayon sa isang saksi, bago ang panunutok ng baril, uminom sa isang bar ang 31 anyos na sospek kasamang 3 iba pa madaling araw ng Martes. Itinago raw ng ilang nagmagandang loob na parking attendant ang kanyang helmet para hindi raw mawala. Matapos ang inuman, naghamon umano ng away ang sospek sa mga tao na nasa labas ng bar. Sa kanya, nilapitan umano ang isang menor de edad na parking attendant. Dinibdiban po siya. Tapos nag-aamok po ng gulo, sino ba matikas. Hindi naman po siya pinapansin, bigla na lang daw po siyang lumapit. Tapos nag-aamok daw po. Umalis daw noon ang pulis at bumalik kinagabihan para kunin ang kanyang helmet na inakala raw niyang ninakaw. Doon na raw nangyari ang panunutok ng baril at pagbabanta umano niya sa biktima. Kami naman po, nag-aanap buhay lang naman kami dyan. Huwag po tayong magmamawi. Di porket nakainom kayo, gagamitin nyo na yung tsapa yung pag... Ayon sa Barangay 398, residente nila ang biktima. Walang record yan. Basta tahimik lang naman yan eh. Nasa kustodiya na ng MPD ang suspect na pulis na naharap sa 2 counts ng grave threat. Sinusubukan pa namin siya makuha ng pahayag, gayon din ang pamunuan ng SPD. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA News. Isang lalaki ang nasawi matapos matabunan ng mga basura sa pagguho ng isang sanitary landfill sa Davao City. Base sa investigasyon, dumiretso ang mga basura sa ilang bahay sa paligid ng landfill sa barangay New Carmen. Sugatan ang 2 kaanak ng nasawi. Ayon sa barangay at ilang residente, posibleng ang sunod-sunod na pag-ulan ang sanhi ng pagguho. Patuloy pa itong iniimbestigahan. Pinalikas na rin ang mga nakatira malapit sa tambakan ng basura. Nagkalat ang libu-libong patay na dikya o jellyfish sa baybayin ng Upper Lagoon sa Gulf of Tuantepec sa Oaxaca, Mexico. Ikinababahala yan ng ilang mangingisda. Pansin daw kasi nilang biglang tumal ng kanilang mga huling isda nitong mga nakaraang araw. Ayon sa isang marine biologist, posibleng dahil sa biglang pagbabago ng temperatura ng tubig sa dagat ang sanhi ng pagkamatay ng mga dikya. Wala nang pila para sa 20 pesos kada kilo na bigas sa labas ng tanggapan ng Bureau of Animal Industry sa Quezon City. Sa bagong sistema na ipinatupad, madaling araw pa lamang kanina ay pinapasok at pinadiretso na ang mga bibili ng bigas sa covered court ng ahensya. Yan ay para maiwasan ang pagtambay sa gilid ng kalsada ng ilan sa mga bibili ng bigas. Ipinatupad ang bagong sistema matapos masalpok ng pick-up kahapon ang isang senior citizen habang naghihintay sa pila sa labas ng BAI para makabili sana ng murang bigas. Nasawi po siya. Paalala muli sa mga nais bumili ng 20 pesos kada kilong bigas, limitado lang po sa 30 kilo ng bigas kada buwan ang maaaring mabili ng bawat benepisyaryo. Sa kasalukuyang sistema sa BAI, 1,000 ang makakabili ng murang bigas para sa mga nagparehistro online. 250 walk-in na may stub ang kayang bigyan. Mayroon din pong nakapila para makakuha ng stub pero sa susunod na araw pa makakabili. Halos 50 evacuees sa Kamalig Albay ang tinamaan ng chickenpox o bulutong. Sila ang mga lumikas dahil sa pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Ayon sa Kamalig MDRRMO, epekto ito ng mainit na panahon. Nasa isolated area na raw sa evacuation center ang mga nagkasakit para hindi makahawa sa iba pang evacuees. Nabigyan na rin sila ng gamot ng mga health personnel. Bukod sa bulutong, may ilan pang evacuees ang nagkaroon naman ng bungang araw pati lagnat. Handa raw maghintay ng ilan pang araw ang Amerika, sabi ni US President Donald Trump,
para marinig ang anyay right answers mula sa Iran. Sa gitna yan ng patuloy na peace talks ng Amerika at Iran para matigil na ang gyera sa Middle East. Sabi ni Trump, kung hindi makukuha ang tamang sagot ay pwedeng lumala ang sitwasyon ng biglaan. Nagbabala naman ang Revolutionary Guards ng Iran na kapag nagkaroon ng pag-atake muli sa kanilang bansa, posibleng lumabas na sa rehiyon ang gulo. Ayon sa presidente ng Iran, bukas pa rin sila sa negosasyon pero isang ilusyon daw ang pagpipilit sa kanilang bansa na sumuko. Puyat ako noon, galing taping. Tapos, ang call time was 11 ng tanghali. So, doon kami ng 11. So, kay Puyat, sabi ko parang mag-aalauna na. Wala pa din. Malaman-laman namin ni Mama, may inunang guest. Yan ang revelation ni Kapuso Primetime Princess Barbie Fortesa sa pagsalang niya sa Kapuso Vodcast na Triggered. Hosted ang episode ng co-sparkle artist niyang sina Sean Lucas, Jeff Moses at Vince Maristella with guest hosts Hailey Dizon. Full-on throwback ang topic sa second anniversary special ng show na tumatalakay sa cutesy beginnings, mature roles at ang pressure na mag-evolve sa mata ng publiko. I tried to be nice to everyone kasi honestly, na-experience ko na hindi nice sa akin everyone. And so, nag-promise ako sa sarili ko, hindi ko to gagawin sa iba. Chika ni Barbie, nag-walkout sila noon ng kanyang mama sa isang guesting dahil sa unprofessional na production staff. Hindi naman daw nagalit ang production at ang host na nag-sorry at inaming unprofessional ang kanilang ginawa. Ang sa akin lang, ayoko sanang gawin yon pero at saka medyo wala pa rin ako. Hindi naman ako big star pa noon. Just want to give out a message na you can't do that to anyone na you think that's any less of someone else. Big deal daw kasi ang professionalism at pagrespeto sa oras ng iba na anyay mga sekreto para tumagal sa industriya. Let's be professional. I mean, 'di ba? Kahit naman ako, marami na akong kaibigang production staff, 'di ba? Marami na akong nakatrabahang production staff, pero kung binigyan ka ng call time na ganito, you respect it, you honor it, ganyan. Hindi yung magfe-friendship card ka sa production na kasi hindi mo alam, may naaargabyado kang ibang taon. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA News. Sinagot ng Philippine National Police ang paratang ni Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na spliced ang CCTV footage ng nangyaring pamamaril sa Senado. May ulat on the spot si Mariz Umali. Mariz? Connie, nanindigan nga ang Philippine National Police sa veracity ng mga hawak nilang ebidensya na isinumite na raw nila sa Department of Justice. Kaugnay nga sa nangyaring putukan sa Senado noong May 13 at sa pag-alis din ni Senador Bato de la Rosa sa Senado noong madaling araw ng May 14. Tugon nila ito sa paratang ni Office of Senate Sergeant at Arms Head Retired General Mau Aplasca na spliced nga raw ang video. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo, nakaangkla sa facts at ebidensya ang mga ipinasa nila sa Department of Justice at kumpleto rin daw ang mga CCTV footage na kanilang isinumite. Dadaan din naman daw sa masinsing proseso ng forensic investigation ang mga ebidensya para matanggal ang anumang pagdududa. Hindi naman isiniwalat ng PNP ang sinasabi ng CIDG na mayroon na silang leads sa kinaroroonan ni Senador de la Rosa. Minabuti raw ng PNP na igalang proseso at hahayaan ang kaukulang ahensya na magbigay ng pahayag sa ICC warrant, iba pang mga issue kaugnay sa pag-aresto at sa kinaroroonan din ni Senador Bato. Hindi rin masabi ni Tuanyo kung may utos na para isilbi ang warrant of arrest ng ICC. Ngayong ibinasura ng Korte Suprema ang hiling na TRO o Temporary Restraining Order ni Senador Bato para arestuhin, i-detain o isuko siya sa International
International Tribunal. CIDG raw ang nakatalagang unit para gawin ito. Tutulong lang daw ang NBI at PNP sa Interpol Manila kung sakaling may red notice ito. Pero hindi rin kinumpirma ng PNP kung meron na nga bang red notice. Sa ngayon, kausap daw ng Legal Service si Chief PNP Nartates at hihintayin na lang nila ang utos ng Department of Justice. Kaugnay nito, ang Department of Justice nga ang siyang lead agency para magsiwalat o magbigay ng mga pahayag kaugnay sa mga isyong ito. At yan ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa Camp Crame. Balik sa Connie. Maraming salamat, Mariz Umali. Ipinakita ng isang senador ang ilang mensahe sa group chat ng 20th Congress Senators nang magkaroon ng tensyon sa Senado gabi noong May 13. Sa message thread, isang babaeng majority senator nagsabing nasa maayos silang lagay bago mag-alas 10 ng gabi noong May 13. Pagkatapos, sunod-sunod na nagpadala ng mensahe ang 4 na lalaking minority senators para sa mga kapwa-senador na naipit sa tensyon. Ipinakita ang naturang message thread matapos sabihin ni Senadora Pia Cayetano sa sesyon ng Senado kahapon na wala raw mula sa mga kasama niya sa dating majority bloc ang nangumusta sa mga naiwan sa Senado.